A blessed and holy year, Good Friday to the world, especially to all the Christians in the world. Bata pa ko sa una, sa Amlan, ang hometown, magsigimig kong attend og position every Biyernes Santo like karon. And then makinumdum lang jud ko di jud ako malimtan nga magposisyon kanang from one station to another. Elementary pa ko sa una, siguro mga 7-8 years old, di jud ako malimtan nga kanabitang station ni Jesus Christ kan ay thorns, crown of thorns diri, tapos nagpastaan siya sa cross, gipatong siya sa magkalesa. Sige jud mix stop madugay gud to mo andar kay si kahulog yang ulo, maputol yang liog, di po dito na puto din na po musaka dito di taod na po din forward na po din mahulog na po kapila mahulog ng madugang posisyon say mangitkitan jud mi. So it was a beautiful memory niya karon nakadako na ko taon-taon ko sa mga scriptures, mas mabutangan na kog meaning ang katong mga stations of the cross sa una. Karong Biyernes Santo, narako diri sa balay, basa kog scriptures, naminaw ko sa mga talks, sa mga YouTube, naminaw ko mga Christian songs, yan ako man nakatunan nga maybe this will serve like a reminder for all of us. At the same time, basong new lessons po niya. Gusto rin ako emphasize, nag-recall ta karon sa pagkamatay ni Jesucristo, daghang tinaybalan, nalansag siya sa cross, gibunalan siya, Pontius Pilate, Judas, Herod, denial ni Peter. Pero nara ko gusto i-share ninyo. Hope this would like remind you of things that I would like to share with you, and sometimes basag sa inyo bago ni siya makatunan. So mabasa ta diri sa New Testament sa Bible sa John chapter 19 verse says 33 to 36. Ano siya panahon nga nalansang na si Jesucristo. By the way, 9 o'clock na si Jesucristo gilansang sa cross. Kauban itong duha ka kriminal. So, before 9 o'clock, mo nagito prosesyon nila, gipunalan siya, gipasakitan siya, gipapasaan siya sa cross. So 9 o'clock siya gilansang sa cross, pag 3 p.m. na usa siya namatay. Ug muni na hitabo atong 3 p.m. na. So sakto ning na magprosesyon mga 3 p.m. makainumdum jud mga 3 p.m. kay tama mao gid na siya more or less diya namatay sa Jesucristo. So there is a verse 33 giyon diri, but when they came to Jesus kani mga Roman soldiers and saw that he was dead already, they break not his legs. So nakabantay ang mga soldiers nga patay naman si Jesucristo, wala na nila gi-break ang legs ni Jesucristo. Sa akong research magud, na din sila dagkong metal or iron nga mallet, dako isang martilyo, ilang bunala ng legs sa usa ka gi-crucify para masigurado nga patay na gyud kini. Mo elaborate ani. So katong duha ka kriminal sa gilansag pud sa cross, gibunala nila. Pero diri ang Roman soldiers wala bunali si Jesucristo para ma-break ang legs tungod kay nagtuo sila nga patay na si Jesucristo. So mabalaan nato nga namatay na si Jesucristo una kaysa duha ka kriminal sa gilansang pud sa cross. So wa na nila bunali. Sa 34, but one of the soldiers with a spear na siya kuan magbangkaw, spear pierced his side, and forthwith came there out blood and water. So gitusok nila ang lawas ni Jesucristo to check good kung patay na ba siya. So nasamad ang lawas, nigawas ang tubig o ang dugo. 35, and he that saw it bear record, and his record is true, and he knoweth that he saith true, that we might believe. Sa 36, for these things were done, that the scriptures should be fulfilled, a bone of him shall not be broken. So gibuhat ni nila nga mga Roman soldiers, wala sila kabalo nga giprophesy na di ay ni sa Old Testament pa lang nga walay bukog ni Jesucristo ang mabuak o mabreak. Diri sa Old Testament, akong basahon kaninyo ang mga prophecies. Magsugod kita sa Psalm chapter 34 verse 20, gisulti diri, he keeps all his bones. So tanang bones ko nagikip, not one of them is broken. So sa Psalm pa lang si King David nagsulat ani, gisulti na niya nga mamatay siya pero wala siya bones nga mabuak. Nice. Sa Exodus chapter 12 verse 14 yung siya, it must be eaten inside one house. So pertaining ni siya atong Passover, the time may katubit ang mga Israelites, giulipon sila, gimos lang slaves sa mga Egyptians under the rule of Ramesses. Tapos ningon ang Ginoong through Moses nga dapat i-free niya ang mga Israelites para moadto sila sa promised land sa Canaan. Pero wala gyud mutuo si Ramesses, nagpagay sa ulo. So there were 10 plagues na mga snakes, na mga mosquitoes, na mga sakit na abot, pero wala gyud gi-release sila ni Ramesses until ningon na gud ang Ginoo nga 10th plague niyo siya nga there will be the death of your firstborn son. Firstborn son including katong mga mananap nila mabaka, mga
mga karnero na mamatay. So para ma-rescue ang mga Israelites sa angel of death kay pakanaog sa Ginoo, gi-command sila nga mo sacrifice sila og lamb, kuhaon nila dugo ani, butang sa bowl ang dugo niya. Musawsaw like certain branch, isawsaw nila di ipahid nila sa door na kung makita ang angel of death ana nga naay blood, mo pass over na kani siya or mo labay na kani siya, dili mo sulod sa dili mamatay ang mataw na sa sulod kadtong mga Israelites nga nagbutag dugo. And then gisulti diri nga sa Exodus chapter 12 verse 44, it must be eaten inside one house. Katong lamb nga ilang sacrifice kaunon nila. You are not to take any of the meat outside the house. Dili niyo dalon ang karne sa gawas. And you may not break any of the bones. Ayaw buka ng mga bones. So katong mga sacrifices sa una, including ng lamb, symbolism ni siya sa coming sacrifice sa only Son of God na si Yesu Cristo. The only Son of our Heavenly Father, si Yesu Cristo. Nga kuan siya gitagna na nga wala jud dapat bukog nga mabuak. Kaya mao pud si Yesu Cristo sa pagpakamatay ni Yesu Cristo through the crucifixion, wala ay bukog pud nga nabuak. So katong gibuhat sa mga Roman soldiers, wala siya gibuak ang legs ni Yesu Cristo, yung a fulfillment, was la kabalo nga fulfillment of dito sa gitagna sa Old Testament. There put sa Zechariah chapter 12 verse 10, then I will pour out on the house of David and on the people of Jerusalem a spirit of grace and prayer, and they will look on me, the one they have pierced. The one they have pierced. So they will mourn for him as one mourns for an only child, and grieve bitterly for him as one grieves for a firstborn son. So ang ako na emphasize ani, the one that have pierced. So katong mga soldiers was sila kabalod nga nag-prophesy na ni sa Old Testament nga i-pierce si Jesus Christ, pinaagi atong spear, magbangkaw na siya, gituhok sa lawas ni Jesus Kristo, gigawas ang blood ug ang water gikan sa ang lawas. So na-prophesy na din siya sa Old Testament. And then kato pud ang tanom nga gigamit sa pagsawsaw sa blood sa karnero, brush sa ilang doors, was the same plant pud nga gigamit sa soldiers niadto niya si Kristo nga I am thirsty, gihaw ko, gisawsaw nila the same branch, the same kind of plant ngadto sa wine ug mao pa dapat nila sa baba ni si Kristo. So daghan kay symbolism. Kaming members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, nagtuo kami sa crucifixion atonement ni si Kristo. Ug grabe ka painful katunay tabo sa labi na gilansa siya sa cross. But even more than that, kami nagatuo nga mas grabe ang atonement, iyang pagpasakit, pagbayad sa tumasala, ni adtong nagpray siya sa Garden of Gethsemane nga dili ta ka sabot sa gibati na, nagpray siya nga nigawas ang blood sa every pore sa iyang body. Grabe gyud ka painful. Daghang mataw nga magpalansang karon sa cross para ma-feel pud nila ang pagpalansang ni Kristo, ang pain, pero walay maka-experience nga tawo bisag kinsa nga nagampo lang, nagstura sa Ginoo na tungod sa tumang kasakit nga di nato masabtan, nang gawas ang blood sa every bangag sa iyang skin. So inana kasakit, dito ang pinakasakit nga experience ni Yesu Kristo. Kaning pagpalansang niya sa cross is very painful po. Kay mo share lagi ko ani, kana din pag-break sa iyang legs by the Roman soldiers was to make sure nga mapatay gud siya. Pero possible man nga bisag bunalan ang tao sa iyang legs, pwede man siya mabuhi. Pero katong time ni Jesus Christ was to suffocate him or para dili siya kaginawa. Kaya ako na-research, dugay pa niya, masasabtan ako karon katong gilansa si Yesu Kristo, diri ang gilansa o diri po di ay sa wrist. So kung diri lang matastas na mahulog siya, so diri balik ito sa kita. Nasa tiil po diri bita sa ato ankle or diri sa kanang ana atong tiil diri. So gatindog siya. Kunya sa akong research, wala man tayo ka na magkahoy bitaw nga para patungan niya. So ang iya yung weight tanan nag-agad na good atong gilansang sa iyang tiil. So painful kayo na kani day maginawa ta gadupa siya na kuan ang gilansang siya nga magmalatay na gud siya, painful na gud siya. So mo exert ko siya effort, mo dako yan siya para mukuha siya hangin, mo ginawa siya. So mapuli mo ang kamot. So dayo mo ana gud mo mura ko mubira na sa tiil pud mo tukag pud ka para mo ana imong muscle sa chest para maka-breath in ka. So akato siya painful kay to ni Jesus Christ, kung muliyok siya sang kamot, sakit kaayo iyang arms kanay lansang, kung mutukag po siya ang tiil para mo
Manukad siya para makaginawa siya, makagain siya strength at chest para makaginawa siya. Sakit po kay kilang siya ang tiil. But even kuan ang worst pag sa times atong Roman soldiers nga putlon yun na ilang bukon ang legs para di na gid katukag, para di na gid kakanawa. So ang pag-break di ay sa legs is to see to it nga mapatay gud ang tao, labi na nga kami na pagagabi sa birthday na dapat clean ang tanan, wala na yung mabilin nga tanan, dapat ilubong na ug siguradong patay gyud dili may pagka-escape po. So ilang i-break ang legs sama atong duha ka criminal para gud dili ka ginawa. Kay pag break na sa legs dili na katukag sila sa tiil, di na sila kaginawa, yun na ka painful. Okay, ya tama man kay kung i-break lang ilang legs makaginawa magyapon sa pwede silang buhi, pero kung i-break ang legs dili na sila kaginawa, in a way nga di na sila katukag nya katong kay Kristo namatay na gud siya mo na wala na nila gikuan gi-break iyang bones. So kato lang dili gud basta sensayon una-unaon ang pagpalansag sa cross. Ambot ka na uban yung matawo nga nagpalansag sa cross, may kinabuhi na sila. Dapat siguro i-break po nilang legs. Dili kay para pasakitan sila, mamatay sa kasakit, mamatay sila nabalik, di man makamatay, nabagay ubang matawo nga walay tiil. Pero tungod di ay nga para ma-suffocate sila, di sila ka ginawa, dili sila ka panukag para makaginawa sila. Mao to grabe gid ang sakripisyo ni Jesucristo. Kato lang, share lang ko ninyo ani kay na-impress ko. It was like a reminder, a very important reminder. Also a new lesson for me nga di gud sayon ang pagpabayad sala ni Jesucristo para sa mga sala. So all the more we should honor Him, acknowledge Him, accept Him, obey Him, believe Him, tanan. Tungod kay dili basta-basta kasakit ang iyang gitagamtam para sa atong makaluwasan. So pahimuslan nato ang pag-atone ni Jesus Christ. Paghinusol kita, magbinuutan kita. Kung dili pud kita magbinuutan, dili kita mag-obey sa iyang makasuguan, mahimong useless or wala effect kanato ang pagpakamatay o pag-antos ni Jesucristo. Kanilang may we all have a holier and more meaningful Good Friday nga Christ-centered kita, especially on the atonement, sacrifice, painful experience of our Lord Jesus Christ, His atonement in the name of Jesus Christ. Amen.